kulang. Bumuo tayo ng task force on medical oxygen supply na siyang magtitiyak ng sapat na supply para sa mga pasyenteng nangangailangan. Sa ngayon po ay mukhang wala na tayo naririnig ng mga reklamo sa mga ospital sa buong bansa dahil sapat na yung supply ng ating oxygen. Next slide. Ayon naman sa borders subcluster as of October 3, may karagdagang 13,592 ang bilang ng mga na-quarantine ng mga returning overseas Filipino workers. Bahagyang bumaba ang positivity rate o bilang ng mga returning overseas Filipinos na nagpo-positibo sa COVID-19 mula 1.9% to 1.8%. Next slide, please. Next slide. 11,106 ang bilang ng dadagdag na returning overseas Filipinos and foreigners ang naasistihan. Nakapagdagdag ng mga quarantine at isolation facilities para sa mga balikbayan. Nasa 81,163 ang quarantine rooms sa NCR, Clark, Cebu, Davao at Subic na may occupancy rate na 79%. Meron ding 1,188 isolation rooms sa mga nabanggit na paliparan na may occupancy rate ngayong 40%. Next slide. Para naman sa COVID-19 vaccination updates ng Armed Forces, as of October 2, 99,057 or 70% na ang mga sundalong fully vaccinated laban sa COVID-19. Yun lang po, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Lorenzana. Now we call on Secretary Galvez. Mr. President, Senator Bongo, U.S. Memel Dialdea, fellow cabinet members, sa ating mga mamayan, magandang gabi po. Ngayon po ako magre-report po ng updates po natin sa National Vaccination Program. Next slide, please. As we reported earlier, the PH already received 77,417,640 doses vaccines, which are very significant milestone, Mr. President. Kasi ito na po ikalahati na po ng ating target, kasi ang target po natin 77 million, Mr. President. So meaning na kuha natin halfway yung ating supply. So medyo talagang kahit na nagsimula po tayo ng kukunti yung ating supply ng mga unang first semester, ay natutuwa naman po tayo